Kaugnay naman ang naging inspeksyon ng BOC kanina. Humingi po tayo ng karagdagang update mula kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Magandang gabi po, Commissioner Nepomuceno. Sa Dayan Kirar po ito ng Ulat Bayan ng PTV4. Good po, Ma'am Dayan, sa ating mga kababayan. Alright, Commissioner Nepomuceno, thank you for taking our call. Now, kamusta po yung naging inspection po ninyo kanina sa compound po ng St. Gerard Construction, sir? Ilan po yung nakita po ninyong sasakyan at ilang sasakyan po ba yung subject po ng search warrant, sir? 12 yung in-apply natin na maging kasama sa search warrant kay Judge Season ng Carolina Season ng Branch 80 ng Manila. Ngayon, doon sa 12 na yun na in-apply natin, ang nakita natin doon sa loob ay 2 at meron pang 2 naman na hindi kasama sa search warrant na nandun din at of course kasama na rin sa ating kinontrol ngayon na puro high-end or luxury vehicles. So, pagdating namin doon, of course, ina-expect naman natin na marahil, hindi na talaga kompleto yan. Subalit, sinisigurado ko ang ating mga kababayan yan, eh, hindi naman madali, ano? Subalit, makikita natin yan sa tulong na rin, of course, ng LTO, ng Highway Patrol Group, bago po ang pinuno ng HPG, si Colonel Hansel Marantan. Kagabi pa lang ay magkausap na kami ni Colonel Hansel at magtutulungan kami at napakataas po ng tsansa na yan po ay hindi naman po may tatago sa atin. At bukod doon, hindi rin nila magagamit yan. Kaya in-encourage nga natin ang pamilya Diskaya sa pamamagitan ng kanilang representative na mas makakaigi sa interest nila at kapakanan nila na isuko na lang nila ng voluntaryo yan upang magkaroon sila ng pagkakataon na ipakita na lang nila sa amin ang mga dokumento ng kanilang pinagbayaran. At kami naman ay professional at pag naman nakita natin walang problema, yan naman ay aaminin natin. Subalit, kapag yan ay may mga pagkukulang sa pinagbayaran o kulang po sa mga permiso ng pag-import, may mananagot po dyan. Maaring sila mismo or kung saan po nila binili yan. Kasi isang ayon naman po sa sinasabi nila, yan ay may pinagbilihan naman po sila niyan. Ano? So yun ang importer or dealer, doon po kami gagawin. Doon po ang iimbestiga naman po natin. Okay. Commissioner, just to clarify, tama po 2 yung nandoon po sa search warrant. At tama po ba 2 yung outside dun sa search warrant na nakita po kanina? So, alright, 4 po yung sasakyan doon. Yung wala sa search warrant, maganda rin po yun, Escalade, mahal din po yun. At medyo meron pang isang Land Cruiser. At yung nasa search warrant, Maserati, nandun, at isang Land Cruiser din. So, 4 po yun, no? Pero naniniwala po ako na pagiging nila yung ating pag-encourage sa kanila o para pabala na rin po sa kanila yan, na isuko na lang po nila ng voluntaryo po yan. Alright. Sir, may pahayag po ba ang mga Diskaya o kaya yung pong mga tauhan po kanina kung nasa saan po yung mga hindi po natagpo ang mga luxury cars? Wala po. Ang nandun lang po yung kanilang pinaka-compliance manager at nag-usap kami at inulit ko sa kanila na kami gagampanan po namin ang aming tungkulin sa tulong muli again ng Highway Patrol Group at ng LTO, ng DOTR, na mahanap po namin yan. At yung mga nag-iisip na yan ay itago laban sa visa po ng ating valid na search warrant, hindi rin po maganda yan. Di sa nag-iisip na tumulong sila sa pagtatago niyan dahil yan ay magkakaroon ng kaparusahan po sa batas. Dahil meron po tayong hawak na valid na search warrant from Branch 18 po ng Manila RTC. Sir, doon po sa 4 na initial na nakita po ninyo kanina, ano po ang gagawin po dito sa mga luxury cars na ito, sir? Ganito po. Again, bibigyan natin naman, of course, ng pagkakataon ng Diskaya family ng kanilang patunayan po sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dokumento ng mga tama pong binayaran nila, kung talagang binayaran po nila ito ng tama. At kami naman po ay ibabalidate po natin yan, itatapat po natin yan sa tamang valuation, yung halaga na dapat bang nabayaran, ay binayaran po ba nila kung sila po ang nag-import or kung yan ay binili nga po nila sa isang dealer or dealers, doon naman po natin titingnan sa dealers na yan kung talagang may pagkukulang pa rin po. So meron po niyang proseso, titingnan natin dokumento nila kung may pagkakamali, magkakaroon po ito ng tinatawag na seizure proceedings. Yan po ay mapoproceed in favor of the government. So as we speak, Commissioner, kayo po ba ay mayroon ng figures or masasabi po ba natin na mayroon ng kakulangan sa mga import duties na nabayaran ng Diskayas? Hindi pa ho. Maaga pa po yun. In the next few days, malalaman naman na po natin yan. Of course, naiunawaan po natin, naiinip ang ating mga kababayan, naiinis po at frustrated po. Kami rin naman po, naunawaan po natin at nakikinig po kami lagi sa
Blue Ribbon Committee at si Pangulong Bongbong Marcos ay nakamasid din po kung ano po ang ginagawa ng mga ibang ahensya kagaya po ng BOC. So, titingnan po natin yan, mamadaliin po natin yung proseso upang makapag-ulat din kami kagad sa ating mga kababayan. Alright. Sir, nabanggit po niya Mrs. Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na around 28 po yung kanila pong 28. luxury cars. But I understand there is a discrepancy doon po sa ilang mga videos na nagsisirculate online na I think mas marami po sa 28 luxury vehicles ang pagmamayari po ng Diskaya according to some videos na nagsisirculate online. So titingnan rin po ba ito ng BOC kung ilan po talaga yung luxury cars nila, sir? Oo, aralin po natin lahat po. Inaaral na po natin yan. Actually, naaral na po natin yan. Ang minimum po natin target, of course, pinaka-minimum, yung 12 na subject ng search warrant. At sa gitna naman, of course, dahil inamin naman po nila 28 yon. So, mas makakabuti po talagang yung 28 na sinabi po nila ay makita po natin yan within the next few days. At base po sa mga tinitingnan natin mga videos, mga postings sila sa social media, na supposed to be 40 po yan, titingnan po natin lahat po yan. Basta ang tingin po natin, dapat mga 28 yung sinabi po nila sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, dapat yan ay makita natin. Otherwise, hahanapin po natin yan, maa-alarma yan sa HPG at gagampanan po namin ang aming tungkulin na mahanap po yan sa lalong madaling panahon. Alright, so bukod po dito sa mga luxury vehicles, Commissioner, will you also look into the other high-value items na possible na inimport din po ng mga Diskaya? At titingnan nyo rin po ba yung ibang mga contractors, sir? Opo. Hindi naman po nakapokus lang tayo sa Diskaya, no? Ang ipinag-utos po sa atin at narinig naman po natin sa mga balita na galing po ng Malacanang na ang gusto po ni President Bongbong Marcos, tingnan po lahat ng may mga kinalaman dyan sa sinasabing nakikitang anomalya po sa mga ghost projects po sa flood control projects. So marami po naman po kaming iniimbestigahan. Nagkataon lang po, nauna po yung search warrant para dito sa Diskaya family. May mga iba na po kaming tinatarget, kumbaga, at malalaman po yan ng ating mga kababayan sa mga susunod pong araw hanggang linggo. Hindi lang po ganun kadali po talaga dahil siyempre pag nag-apply po tayo ng search warrant, hindi po pwedeng ma-shortcut po yan. May mga panuntunan po ang mga huwes po natin upang hindi po maabuso yung pag-apply po ng search warrant. Kailangan po ma-approve po ito ng mga huwes po. Well, Commissioner Nepomuceno, maraming salamat po sa inyong oras. Ating po nakapanayam, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Salamat po, sir.